Hello, good morning guys. So nandito na naman po tayo sa Asia Homeworks. Then excited po kami ngayon na i-share sa inyo itong video na ito. So ito pong video na ito is requested by Ma'am Claire Ann Reyes ng Margaret Homes, Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan. So shoutout sa iyo ma'am, and thank you very much po at kami ng pagkatiwalaan mo para mag-repair ng L-type sofa mo. At the same time guys, dito sa video na ito, ituturo namin sa inyo yung step by step paano ba namin na-repair yung L-type sofa ni ma'am, and the same time nabigyan na magandang design. Na hope makatulong po especially dun sa mga gusto mag-repair ng ganitong klase ng sofa. So before we start guys, so please share this video, leave a like and subscribe para mas updated ka po sa mga bagong ginagawa natin dito sa Asia Homeworks. Again, thank you and see you soon. I-repair natin ngayon. So yun guys, so ito yung i-repair natin. So yung L-type sofa ni Ma'am Claire. So yan, obviously guys, so papalitan natin dito is yung cover niya kasi medyo luma na. So sa cover niya guys is light gray, leatherette, yan, with design. So yan, ito po yung console. Yung ano niya, stool niya. And then dito guys, so yung plan ni ma'am dito guys is tatanggalin na natin yung sandalan dahil medyo maliit lang yung space na paglalagyan ni ma'am. So need natin na tanggalin o dun sa sukat na gusto ni ma'am. Then babawas pa tayo dito guys ng another 5 inch. So 10 inch ang mababawas dito sa sofa. So dito naman po sa kabilang side. So tatanggalin natin yung arms. So mababawasan ng 5 inch. So nasa 15 inch guys yung mababawas dun sa kabuuan ng sofa. And then dito sa stool guys, so babawas din tayo ng another 5 inch para pumantay po dito doon sa mahabang sofa. So okay guys, so tapusin natin to and hope na magustuhan ni ma'am yung gagawin nating repair dun sa sofa niya. And check na rin po natin yung review. So check na rin natin yung loob ng sofa para ma-review natin kung ano ba yung mga nilagay at yung dapat natin idagdag para mas tumibay yung sofa. So okay guys, so tara, let's go!
Siyempre medyo mura po yung ganitong klase ng leather. Ngayon guys, tip lang, kapag bibili kayo ng ready-made guys na sopa. So pumili kayo yung sopa na plain lang, sana yung sa may upuan. Kasi common guys yung ganito nangyayari. Kapag marami siyang design or tahi dun sa mismong leather niya, kadalasan guys, diyan nagsisimula yung sira ng sopa. So kaya mapapansin mo, so lahat ng upuan ni ma'am, doon sa nagmula yung sira sa may tahian, sa design na tahi. Ayan guys. So ayan, tip lang guys. So pagdating naman dito sa foam guys, yan, meron siyang fiber peel. Kasi sa ganito talaga guys na design, kasi ito, itong tali na to guys, tinutusok dito sa loob, then hinihila pahila dun sa pinakailalim, then dun tinataker. So kailangan talaga ng fiber peel pag ganito yung design. Kasi guys, kapag hinila mo, yung po minsan lumalaban, kaya minsan hindi nagiging balance yung design or nagmo-move yung design. So naglalagay talaga ng fiber peel na ganito. Kasi since nasira na yung cover, so ayan na yung nangyari. So yung fiber peel, hindi na siya naging maayos yung ano niya, yung pagkakalagay niya, dahil gumalaw na. So ayan, dahil may design din siya, prone din sa pagkasira guys, dahil binubutas dito sa may foam. Ayan, kaya medyo madami nga lang yung masisira. Ang problema pa nito guys, kapag kaya napunit or nasobrahan ng hila guys, tapos napunit yung mismong leather dun sa ilalim dahil sa pagkakahila, so may tendency pang mas maging worse yung sira. So mas advisable talaga, I'm not against naman po kung bibili kayo na ready-made kasi talagang mura lang, pero dahil ready-made at medyo cheaper yung price, expected nyo na rin naman po na medyo cheap din po yung materials na ginamit. Okay. So, next, yung foam. So, ang kapal po ng foam is 4 inch. Ang model ng foam is S1. S1 foam. Sa S1 foam, I think S1 foam na yung pinakamurang foam. So, ngayon. Di ko lang sure kung meron pang mas mura sa S1. Pero dahil, siyempre, dahil mura lang din ang pagkakabili sa sopa or ready-made, common na po yan. Kasi nga pala may nagtanong sa akin, saan daw ba nakakabili nung ganito sa may foam? May nag-request lang tayong subscriber na nagtatanong saan daw nakabili nung pag pinahid sa foam dun sa sopa, na pinahid yung rugby dun sa sopa, is nagkakaroon ng align na ganito, mas tipid daw. Okay, yung ganitong alignment guys, ano to, dahil yung ginamit na rugby dito guys, yung nakalata, binutas lang yung lata, tapos ginanon, kaya karoon ng ganyan. So wag na kayo maghanap ng tools na ganon, kasi wala naman talagang ganon, lata lang po yun na binutas ng pako. Then next is yung sandalan. Sandalan guys, may nakalagay dyan sa sandalan ito, yung mga fabric yan. Plain fabric lang, pero medyo disappointed ako dun sa nakita ko sa likod ng sandalan. Kasi kahit nosag or tali or kahit na rubber strap, so wala siya nakalagay guys, plain na plain. Okay, kung ikaw medyo na mali ng sandal o nabigla mo yung sandal, may tendency kasi pagka wala po siyang rubber strap, walang nosag or wala man lang tali, napepwersa yung pinaka-frame ng sopa. Pero buti na lang dahil maiingat si ma'am or kaya nakalagay sa wall o nakaside dun sa wall niya yung sandalan, so naiwasan yung pagkabiyak nung o pagkabali ng pinaka-frame ng sopa. So sa mga nagtatanong po, ito po yung frame ng sopa, itong kahoy na to, yung magdadala. So once po yan ang nabali, medyo mahirap i-repair kasi yan po nagdadala ng lahat. So ayan. Then sa pagdating po dun sa sandalan, dahil pillow type siya, so yung pong laman nito, isa, check natin yung laman. So
So yung laman niya guys, fiber fill. So maganda rin po yung ganitong sandalan. Pero ang gagawin natin kasi dito guys, lalagyan natin ng rubber strap yan, and then ipipix na natin yung sandalan. So hindi na siya naka-floating na ganito guys. Kasi mga ganito minsan siksikin pa ng dumi. So pagka naka-plain siyang ganyan guys, talaga naka-intact dito, naka-cover tong yung mismong kahoy. So medyo ano siya, hindi siya masyadong dumihin o siksikin ng dumi. Yan. Design niya guys, Ottoman. Yan, Ottoman design. Then ito yung ito pa pala guys, tinanggalan natin yung arms. So ito yung arms niya guys. Tinanggalan natin yung arms niya. Yan. So dahil gusto ni ma'am wala ng arms at medyo dahil dun sa space niya, gusto niya makuha yung exact space o exact na sukat ng sopa. Kaya lang ito nakadagdag to sa haba. So kaya tinanggal na, better na lang na tinanggal na lang ni ma'am. Then ganun din dito guys. So tinanggal na rin natin yung sandalan. Diyan. Doon nakalagay. And then review rin natin to. Talaga same lang naman din. Ayan, may ganitong foam na nakalagay sa likod. And then sa fabric, same din po. Leatherette na kulay gray. Yung pillow guys, same din. And then yung backing, ganun din. Wala po siya nakalagay. Medyo disappointed tayo dun sa wala man lang nakalagay kahit na syempre dahil tinipid talaga or medyo mura lang kaya ganyan. Actually medyo mahal na nga yung ganitong sipa, lalo na yung may mga ganitong design. Medyo mataas na, medyo costly na rin yung price niya. Then ganun din po pagdating dito sa cover. Tsaka additional tip guys, kapag leatherette yung ginagamit ninyo, so iwasan ninyo yung paglalagay ng pampakintab dun sa leatherette. Kasi yung mga chemicals na yan guys, although napapaganda niya yung kulay ng leatherette, pero napapa-weak naman niya, napapalutong naman niya yung mismong cover. So advisable lang guys, gamit lang kayo ng microfiber, punasan nyo kung leather yung gagamitin ninyo, leather yung cover ninyo. So microfiber lang o basahan na may sabon, enough na. Huwag nyo nang punasan ng mga pampakintab ng leather guys. Maganda lang siya pero nababawasan yung lifespan o yung tibay ng leather. Kasi mainit po talaga yun sa leather. May tendency talaga yung chemical na yun. Makasira pa. Same din po dito sa stool nya. So dito nga pala guys sa dahil tinanggalan natin yung arms dito. So dito babawasan na rin natin. So papantay na lang natin. So medyo kikitid siya guys. Pero okay lang din daw sa space ni ma'am. Kasi saktong-sakto yun dun sa sinukat niya. Then ito yung stool guys yan. Then ganun din, same din po. Yan. Fiber fill, tsaka S1 foam na D4. Okay guys, so tapos na tayo sa foam at tsaka sa tela na ginamit. Then doon sa tahe. So this time guys, check naman natin yung pinaka niya, frame ng sofa. So ito. So yan. So after nung foam guys, yan sako na. After ng sako, tip ko lang guys, ito yung mga sako na Dimetro. Yan. Manipis siya. Medyo malalapad ang strand. Okay. Ngayon po, ito, mas kung ako tatanungin nyo guys, kung kayo magre-repair ng sofa at lalagay nyo ng sako, wag na kayong bumili ng Diarda na sako. Ang bilhin nyo guys na sako is yung sako ng pinanggalingan ng bigas, yung bagong sako lang pinaglagyan ng bigas or pinaglagyan ng feeds, kasi mas makapal po yun, lalo na't ginamit doon sa pagkain talagang kasi yung pang-upholstery guys sobrang nipis, promise. Mas maganda yung sa may bigas, although may print siya, sabihin natin na raw material na, pero mas maganda pa po yung sako nun kesa dun sa sako ng Dimetro ngayon. Mas mapapamura pa kayo kasi I think
nasa 5 piso, 10 piso lang naman yung sako na bibili sa mga tindahan eh. Meron din sa supermarket na bibili ng mga pinanggalingan ng bigas. Okay, next. Sa frame, first, yung pong mga kahoy niya, sa ngayon okay pa. Wala pa ako nakikita guys na yung damage doon sa kahoy. Pero sadyang maninipis po yung kahoy na nakalagay. Pero common po, as usual, sa ganun po talaga na price, yun, don't expect too much pagdating sa binibili nating sopa, lalo na pagdating do sa internal. Ayan. Second po, mapapansin ninyo, nosag lang talaga siya. So merong 4 na nosag, pero good thing about dito sa sopa na to, gumamit sila ng nosag clip. Ayan. May nosag clip din naman guys. Kaso ang problem lang guys, kulang yung pako. Ayan. Kaya nangyari guys, dahil nahihila, sumasayaw tong nosag, may tendensing mahugot to at matanggal at lumusot. Kapag po to natanggal, so napapansin nyo guys, wala siyang rubber strap. Okay, nagyan ko lang kayo ng idea guys. So pakita ko sa inyo yung rubber strap mamaya. Pero bago doon, pakita ko muna sa inyo yung mismong tali na ginamit. So dapat rubber strap ang katerno ng nosag guys, pero this time itong tali. Ngayon lang ako nakakita guys ng ganito na kinabit sa sopa. Di ko alam kung talaga nagtitipid or talagang may masabi na kinabit. Kasi yung ganito guys, hindi talaga to pang sopa eh. Diba? Parang e-sport. Diba? Parang sa ano ng sa ano ng kwan eh. Alam niyo na yan, di ba? Parang sa bag o ano, pero sobrang nipis niya guys. Ayan o. Tsaka guys, sa ganito, mas advisable talagang gumamit ng rubber strap. So, pakita ko na sa inyo yung rubber strap guys. Ito yun. Ayan. Yan, marami po tayong ikakabit. Ayan. Nakakabili po nito any upholstery supplies. Yan. So ito po is yung parang ano ng gulong, interior ng gulong ng truck. So alam niyo naman, sobrang tibay, pero nakakabili po talaga niyan. Ito talaga yung linalagay diyan sa sofa. Parang ganito guys. Yung inayos natin. So kapag ganito kasing tela guys, ang linagay mo sa sofa, kapag dumikit to doon sa ano, sa nosag, pag kinalawang siya guys, puputulin nyo to. Kahit gaano katibay ito guys, kung fabric din naman yung ilinagay mo, dinikit mo sa rubber strap ay sa nosag, dahil bakal yan guys, kikiskisin yan hanggang sa kalawangin guys, hanggang sa kaya na niyang putulin yan. So ayan, yan mapapansin ninyo, may mga putol na rito. Ayan o, dahil sa kalawang yan guys. So buti na lang pinagawa kagad ni ma'am, or else kapag natanggal yung tali, may tendency yung foam lumusot, yung sako lumusot, at magkaroon pa ng cause na mas maraming masisira. So yan, ito yung sa single. Next, check din natin ito guys. Yan. So ganun din guys, parehas din, walang rubber strap na ginamit. And then yun, ito na sinasabi ko guys. So yan, obviously pinutol ng kalawang po nung rubber strap, ay nung nosag. Ayan, ito yung mas worse guys, naputol na sa kalawang. So yan. So ito guys, may tendency ito yan, nabasa or ano nangyari dyan, pero dahil dumikit po ito at nagano yung kwan nito, yung parang nagpawis guys or ganon, di kagad natuyo yung tumapon na tubig na nabasa. So yan, pinutol na niya, naputol na niya yung mismo nosag. Yan guys, oh, putol oh, kalawang yan guys oh. Ito pa next guys, oh, dalawa na. Ito guys, buti
naagapan pa ni ma'am kasi ito puputulin na rin niya. Ito putol na rin. Putol na guys, oh. Ito isa, 1, 2, and 3. So malapit na rin yung putulin pangatlo. So buti na lang guys, hindi nakatali ito. Itali, sinagip ng tali. Hindi ko alam kung nabuhol lang or ano, dahil gumanyan siya. So parang naalaging alalay niya. Yan. Pero pabagsak na rin guys. Ayan guys, so nakakabit siya dyan. Kulang ng pako guys, ayan. Kasi kung mayroong buo naman na pako yan guys, at ano, so sana nakita na natin. Pero kulang-kulang ng pako guys. Grabe naman. Kahit yung pako tinipid, oh. Walang pinanggalingan ng pako guys. Ganon din dun. Kulang-kulang ng pako guys. Okay lang sana kung tinatlo, kasi tatlo talaga yan guys, para maging suporta dun sa nosag, para hindi bumitaw. Pero ito, binawasan pa ng isa. Grabe naman. Medyo tinamad pa yung nagkabit. Ayan guys, oh. Lahat kulang ng isa. Ayan, oh. Kulang talaga ng isa. Bakit kaya? Hindi naman nagmahal lang, hindi naman gano'n nagmahal ang pako. Pero masyado naman tinipid. Sa pako na lang yan guys. Yan. Yung proper yung pagkakalagay. Tapos guys ito. So yun, nakakaano. Imbis na pako ginamit guys, tacker yung ginamit dito sa ano. Yan. Tinadtad ng tacker. Mas mahal pa yung bala ng tacker eh. Kung ginamitan mo ng tamtax, ginamitan mo ng shootax, mas okay pa eh. Pero dahil tanadtad niya, oh. So may tendency gumawa nito guys, pakyawan. So kailangan yung pakyaw, mabilis matapos. So yun guys, so chinik natin yung review. So check natin yung Ottoman, same. Ang daming color ha. May red, may yellow. Pwedeng kayo, yellow or red. Ayan, check natin. Ganon din po. Ito mas manipis pa guys. Oh. Alam mo yung bag na pang Barbie, maliliit. Yung ganon. So ayan. Panipis guys. So walang rubber strap, itong tali lang po na ribbon na to ang kinabit. Kaya yan, nangyari guys, naging basura na lang siya. Wala nga po siyang pinagtakiran sa mga gilid eh. Parang binuhol lang yata siya dito. O kaya parang linapag lang siya. Boom, ganoon lang. Okay na yan. So ayan. Yan yung mga re-repairin natin. Ayan. And then ito guys, yung kakabit natin. Rubber strap. Check. Sa pagbili ng rubber strap guys, pwede kayong mamili, no? Pwede kayong mamili or doon sa binibilan ninyo. May mga dumarating kasi na rubber strap guys na maninipis. So tayo binibili natin o ini-stock natin talaga yung pinakamakapal nila na size. Ayan. Ayan po yun. Ayan pag nakakabit guys. So ito guys, kahit na tumungtong siya doon sa mismong rubber strap o sa may tumungtong siya mismo doon sa nosag, so hindi siya mapuputol guys. Maputol mo man yan, siguro bibilang ka ng ilang taon. Pero sa ganito guys, bago kayo maglagay nito, patibayin nyo muna yung pinaka frame ng sopa. So ito yon yung pinagkakabitan. Make sure lang matibay yan guys. Kasi once na kinabit mo to guys, may pressure to eh. So medyo hahatakin mo ng konti ito pag kinabit. Kaya may pressure siya. Kung medyo mahina yung mga frame ng sopa, so may tendency sirain niya yun guys. So yun guys, so ito nga pala yung isa pang ano lalagay natin, nosag. So ipapalitan natin yan guys. So puputol tayo nito. So same, nakakabilib din po nito. Any
upholstery supplies. So yun guys. So okay guys, so tapusin natin to, and okay, so tara, let's
nosag na yan yung rubber strap. Then guys, ito nga pala yung nosag clip. And then naglagay tayo ng ito, lona strap. So nilagay natin dito. So para hindi iping case na hindi dumulas or hindi matanggal, kumapit siya ron sa mismong clip. And then so compare doon sa mga tela, kung tela ang gagamitin nyo dito guys, so much better pa rin gumamit kayo ng lona strap kasi mas matibay siya. At the same time may pagka-rubberize at kumakapit talaga yung bakal, so may iwasan yung pagdulas or pag-ingit ng mismong sopa kapag katagalan. And then yan guys, so ito nagbawas tayo ng 5 inch. Then yan, nakuha naman natin tamang sukat as of dun sa sinabi ni ma'am. Tinanggal na rin natin yung arms niya, and then ganun din dito. So plain na lang po siya, straight. And then dito guys, nagbawas din tayo dito ng 5 inch pahaba at saka palapad. So para makuha natin yung tamang sukat. So ito yung extension niya guys, kasi same dahil may paglalagyan si ma'am. So dapat makuha natin yung exact sukat na in-advise nila sa atin. So yan guys, so double check. So lahat naikabit ng maayos. Yan. And then ito rin po. So the rest guys, okay na. So ang gagawin natin dito is lalagyan natin ng sako, and then lalagyan natin ng another na tela para doon sa internal, and then yung lalagyan natin yung foam, doble ng lalagyan din natin ng Uratex, so para mas matibay, and then mas mag-expand siya. Then yung last, yung primary cover na napili ni ma'am. Okay, so guys, tara, let's go.
hello guys, so nandito po tayo sa loob ng shop ngayon, and then napakita ko po sa inyo yung napili na fabric ni ma'am dun sa ikakabit natin sa sopa niya. And then ang napili po niya is yung grease tree na fabric. So yan, grease tree. So ito po yun. So yung kulay niya guys is kulay brown. Ganyan. Light brown. So kulay niya yung plywood guys. May pagkakahawig siya ng plywood or yung wood. And then sa napili niya guys sa cover is lalagyan natin ng piping, which gusto ni ma'am na may piping cord yung gilid. So tip lang guys, pwede rin kayong gumamit ng yung white na cord, yung tali, or ito. Ang problem lang po dun sa white na cord is hindi siya talaga bilog na bilog. So kailangan mo talagang, kung gusto mo talagang bilog na bilog, yung gilid niya or sidings niya, so ayan, may piping cord po. Yan, nakakabili din po yan any upholstery supplies, any store. So makakabili ka niyan guys. And then pakita ko po sa inyo yung foam na gagamitin. Yan, medyo makalat pa yung shop guys. So ito po yung foam na gagamitin natin, which is Uratex foam, kulay blue. And then may RGC rin tayo dito guys, pero ito yung gagamitin natin. So yan. And then sa machine po na gagamitin natin guys is ganito po. Since piping po yung gagamitan, so meron tayo dito pang piping machine. And then dito rin yung walking foot. Yan, yung walking foot natin. So syempre meron na rin tayo na balutan. So ito nga pala guys, bago natin ikabit yung primary cover, so naglagay kami rito ng leather cover sa gilid para yung kahoy hindi masalat o talagang tuwid na tuwid yung gilid. And then dito sa sako guys, dito makapal na sako. Yan. Since mahaba yung sopa ni ma'am, so tinahin natin yung sako dito guys. Ayan, nakatahi siya. Tinahin natin ng makina. So para talagang cover na cover. Then yan guys, yung sa sandalan. So naikabit na natin yung foam. So yung siya nga pala guys, yung kapal ng foam is 3 inch. So yung dati kasi nakakabit na foam is fiber peel guys. So pinalitan natin, nagpalit tayo ng foam. So 3 inch po yung kapal niya guys. Yan. And then yan po, nakabit na rin yung piping, yung piping cord. So yan guys. So talagang matibay na talaga yung So kahit nga sako lang maupo mo na guys. Sobrang kunat na. And then meron na rin to tayong natapos, no? So ito yung natapos natin. So tatapusin pa naman guys kasi tatahin pa at lalagyan pa ng backing yung ilalim niya. So yan guys, yung boxing niya naikabit na rin natin. So okay guys, so tapusin natin.